As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Raining Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Sa'yo lamang, O Diyos. Walang pangyayari o kaganapan na di mo kakayanin. Kung matatakot man, sa'yo lamang, O Diyos. Walang pangyayari o kaganapan na di mo kakayanin. Walang magagawa, hindi mabuhay dahil ikaw ang nagmamayari sa'kin. Ikaw ang aking Panginoon. Sa'yo lamang, O Diyos, ang bawat hininga at puso alay sa'yo. Sabihin mo lamang, lahat ay gagawin para sa'yo. Kung natatakot man, sa'yo lamang, O Diyos. Walang pangyayari o kaganapan na di mo kakayanin. Hamunin man ang kamatayan, walang magagawa, hindi mabuhay dahil ikaw ang nagmamayari sa'kin. Ikaw ang aking Panginoon. Sa'yo lamang, O Diyos, ang bawat hininga at puso alay sa'yo. Sabihin mo lamang, lahat ay gagawin para sa'yo. Sa'yo lamang, O Diyos, ang bawat hininga at puso alay sa'yo. Sabihin mo lamang, lahat ay gagawin para sa'yo. May pangitain, may paparating, ang dakilang Diyos, may dakilang hangarin. May pangitain, may paparating, ang dakilang Diyos, may dakilang hangarin. Come on, family, let's declare this. May pangitain, may paparating, ang dakilang Diyos, may dakilang hangarin. May pangitain, may paparating,
on, give Him the highest praise! May paparating ang dakilang Diyos, may dakilang hangarin, May pangitain, may paparating ang dakilang Diyos, may dakilang hangarin. Come on, make it louder, guys. May pangitain, may paparating ang dakilang Diyos, may dakilang hangarin. May pangitain, may paparating ang dakilang Diyos, may dakilang hangarin. May pangitain, may paparating ang dakilang Diyos, may dakilang hangarin. Oh, Sa'yo, sa'yo lamang, oh Diyos, ang bawat hininga at puso'y alay sa'yo. Sabihin mo lamang, lahat ay gagawin para sa'yo. Sa'yo lamang, oh Diyos, ang bawat hininga at puso alay sa'yo. Sabihin mo lamang, lahat ay gagawin para sa'yo. Every individual is a generation. Basta sinabi ni Lord, mga kasama, sa'yo na yon. You are created for the Lord. So kaya ko sinasabi ang mga bagay nito because I want to give you this message, divinely aligned. Divinely aligned. No, tayong mga tao ay merong layunin ng Diyos kung bakit tayo nilalang. We are just created being and God created us for a purpose. So kaya napakahalaga nito na lagi natin itong nare-realize na hindi ka nag-exist kasi gusto mo. Na hindi ka nag-exist para sa sarili mo. Hindi ka nag-exist para lang sa maliliit na bagay. God created you for greater things. And your purpose in life is greater, bigger than who you are. No, sino dito yung excited ka na hindi ka lang mag-aasawa? Hindi ka lang basta magkakaanak, hindi ka lang basta magkakabahay. You are more than, greater than that. So that's why, yung original design ni Lord sa atin, in Genesis chapter 1, verse 26, it must be reminded, it must be a strong reminder to each and every one of us about this statement of God. Genesis means the beginning. It is how we started. No, kung paano tayo nagsimula. And ito yung ating forefather, walang iba kundi si Adam. And then sabi ng Lord, sa original design, Genesis chapter 1 verse 26, then God said, it's His word. And the word of God is His power. So the word of God is not just a religious book. It is not just a sentence. It is the power of God. And you will experience its power when you believe. So kung hindi naniniwala, wala yang lalabas na kapangyarihan.
Congratulations sa bawat isa sa atin because we are on our conquest and ito na ngayon yung journey, one day, one hit. Sino yung nasa 300? Conquest 300. Yung excited ka na magwi-win ka. Kakausapin mo yung mga pinag-pray natin. Amen? Because Christianity is not just attending the church. Christianity is living for God. So kaya, maganda na nauunawaan natin ito. And then that God said, let us make man in our image according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping things that creeps on the earth. Verse 26. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Verse 28. Then God blessed them and said to them, be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living things that moves on the earth. Hallelujah. That is your design. We are created in the image and likeness of God. We are not created to follow the world, the system of the world, and even what the world demanded. We need to follow our Creator, our Maker, our Designer. Because if we are outside of His design, your life, my life will become miserable. Magiging miserable ang buhay natin kapag hindi tayo sumusunod sa plano ng Diyos. So maging futuristic tayo. Maging visionary tayo. Tandaan ninyo, ang buhay na hindi ginagamit sa pagsunod sa Panginoon, ang singil niyan sa dulo. May pagsisisi sa dulo. May kalungkutan sa dulo. May panghihinayang sa dulo. So I strongly commanded by the grace of God, by His Word, by His power, align with God. Align with God because someone is looking at your life. Kaya mahirap po sa mga tao ang mabuhay sa kabanalan kasi konti ang nagpa-practice nito. Mas madali ang pumunta sa church pag Sunday kaysa ipamuhay si Lord every day. So that's the ultimate problem of human beings nowadays. Sapat na may title na Christian. But we are not called to be a Christian. We are called to be a disciple. We are called to follow Jesus, not to have title. So do not settle for that. Because you are more than what you think. You are more than who you are. Because you are created for greater things. You are created for greater things. So that's why we need to be divinely aligned. So kaya hindi natin dapat sundan ang mga bagay sa mundong ito, ang mundo ang susunod sa atin. Kaya lang, learn to obey instruction. Christianity or being disciple is a follower. Being a disciple is the one who understand and obey instruction. So kaya hindi pwedeng Christian lang. Kasi pag Christian ka, kung ano ang gusto mo, yan lang ang gagawin mo. Pag ayaw mong umattend, di ka attend. Why? You are not a disciple. Only disciple knows how to follow instruction. If you are not a disciple, you cannot disciple others. Because discipleship is all about aligning. It is all about
alignment. Aligning ourselves to the Word of God. Aligning ourselves to the will of God. Aligning ourselves doon sa purpose of our existence. So that's why it is very important for us to understand this divine alignment. Sabi mo sa katabi mo, divinely aligned. So, we must know who we are. So that is the main intention of this message. We must know who we are. You are not ordinary. You are not weak. You are strong. You are not ordinary. You are extraordinary. You can live above everybody. You must know who you are. If God is with you, you will become powerful. If God is with you, you must know what to do. Bibigyan ka ng kapangyarihan, bibigyan ka ng kalayaan, hindi para gawin kung anong gusto mo. Para gawin ang gusto ng Diyos. Kaya yung mga pumapasok sa relasyon na hindi kasama ang Diyos, may kapaitan yan. Ang dulo niyan, pagkawasak. Hindi lahat ng gusto mo, tama. Kaya wag tayong magkaroon ng spirit of religiosity na uma-attend sa church pagka Sunday pero hindi pinamumuhay si Lord every day. Pinagtatawanan tayo ng demonyo. Ang buhay natin walang power. Ang buhay natin walang authority. Ang buhay natin walang significant. Ang buhay natin walang influence. So that's why we need to be divinely aligned kasi magkakaanak ang bawat isa sa atin. Mahirap magpalaki ng anak, ang galing-galing sa mundo pero hindi marunong sumunod sa Lord. Mahirap yung ang dami-daming pera pero hindi sumusunod kay Lord. Ang tali-talino sa mundo hindi sumusunod kay Lord. Kaya wag tayong gagawa ng mga bagay na hindi nakapaloob dun sa gusto ng Diyos. Maraming mga tao mabilis lumimot. Hindi nila ginagawa yung mga bagay na gustong ipapagawa ng Lord pagka may kaunting naranasang maganda. So that's why ang purpose ng message na to is to remind us of who we are before the Lord and who we are before the world. So do not conform to the pattern of this world but be transformed by renewing of your mind. So that's why iba kang mag-isip. Yung nakakatakot sa mundo, hindi ka natatakot. Yung wala sa mundo, meron ka. Kaya pag nasa Panginoon ka, merong supernatural. Say after me, supernatural. So that's why God is reminding us of who we are. God is reminding us of what to do. God is reminding us of our purpose. Lilipas tayo sa mundong ito, lahat ng bagay sa buhay natin matatapos. Pero si Lord hindi. Yung word ni Lord hindi. Kaya excited ako na bawat isa sa atin mabuhay sang-ayon sa disenyo ng Diyos. Sino dito yung masayang-masaya ka na andito ka ngayon? May gagawin si Lord sa'yo. This is a new day. This is a new week. And I'm so excited about this day. I am so excited about this week. I'm so excited about this month. Because God will do amazing things in our life. Dapat may nakikita ka, may gagawin ng Diyos sa'yo. Mas maganda kaysa sa iniisip mo. So kaya kailangan nating matutunan ang mga bagay na ito para mabuhay tayo na may purpose. Hindi ka lang nag-asawa, hindi lang tayo magkakaanak, hindi ka lang magtatrabaho, and then after that, hindi lang pagpagod magpapahinga, pag boring mamamasyal. Kaya ka binibigyan ng Lord ng time to use for His glory. Not just for you to enjoy,
Enjoy the things kung ano yung bagay na gusto ng Diyos sa buhay mo. You are not created for this world. You are created for the Lord. So that's why we need to understand these things. Nakikita tayo ng mga anak natin. Nakikita tayo ng mga tao at mga kaibigan natin. Because spirit transmit spirit. Kaya ko sinasabi to sa inyo, gusto kong ma-experience din ninyo yung abundant life na nakaprepare para sa inyo. Gusto kong matanggal kayo doon sa mga bagay na hindi maganda sa paningin ng Diyos at hindi masarap sa uri ng pamumuhay. So kaya kailangan maintindihan natin itong mga bagay na ito para maituro natin, maisama natin yung anak natin. Ang mahirap kapag kaya nga sabi ko kay Lucy Mark, congratulations Lucy Mark, you are now a daddy. And I declare, ang lalabas na anak mo, man of God, woman of God, na siya yung pinakamatalino sa kanyang kaklase, pero siya ang matinding magmamahal kay Lord. Na mas uunahin niya ang pagsunod kay Lord kaysa sa academics. Magre-raise up tayo ng mga bold and radical, passionate for God sa generation natin. So kaya, yun yung aking advocacy na talagang mga bata pa lang nagmamahal na sa Lord. Kaya natin ito pinagpipray. Ang bata, pagpapala mula sa Diyos. Hindi yan hadlang para hindi ka makasunod sa Diyos. Lalaki ang mga yan. Magkakaisip yung mga yan. Nakikita kung paano yung faith mo, sinusundan yan. What kind of faith ang ipapasa mo sa anak mo? Huwag niyong palakihin sa kaartihan. Teach them how to follow Jesus. Teach them how to love Jesus. Teach them how to sacrifice. Huwag puro comfort. Di mo alam kung anong future. And I tell you, hindi mo kayang lahat ibigay ang gusto niyan. Huwag ikaw ang hahabol-habol sa kanya. Huwag kang madadala sa kanyang iyak. We need to be intentional. We need to be passionate. Tama na ang salbahe sa mundong ito. Kaya kailangan natin maging seryoso sa pagsunod sa Panginoon. Hindi kung kailan ka lang gusto mong sumunod. Tandaan niyo po, mas mabuti sa akin na huwag kang mag-church pag Sunday, pero may pamuhay mo lang si Lord every day. Ang hirap na nasa church kapag Sunday, pero pag Monday to Saturday, hindi mo pinamumuhay ang Panginoon. That is religiosity. That's why, grabe yung passion ko kasi gusto ko at ang gusto ng Panginoon magawa natin. Masunod natin ito. Binibigay tayo ang tindi ng preparasyon sa atin. Ang ganda ng ginagawa ni Lord sa atin. Kaya, kung nagtitiis kayo sa init, sa susunod, magtitiis naman kayo sa lamig. Kaya lang, huwag kang reklamador. Huwag yung comfort. Dapat marunong ka rin mag-sacrifice. Marunong ka rin dapat mag-serve. Because we are family. This is your spiritual family. Dapat walang kalokohan. Seryoso tayo. Wala na mga pling-pling. Mag-serve ka kay Lord. Hindi porke bata, pababayaan natin gumawa ng kalokohan. Bata pa sila susunod na sa Panginoon. So, I am so excited about the future. Excited ba kayo sa future? So look at your children. Because kung ano yung ginagawa mo sa kanila, ngayon, yun ang kanilang future. Kaya dapat talaga pinalaki natin sila sa pagsunod sa Panginoon. Sino dito yung excited kami gagawin si Lord? You are created in the image and likeness of God. And yet, hindi tayo nabubuhay para sa Kanya. Tandaan nyo, si Lord, hindi siya panghuli ng buhay mo. Siya ang una. No, merong isang account dito, yung psalmist na si David,
Sabi niya dito sa Psalms chapter 8, verse 4, no, verse 5, no? And sabi niya ganito, What is a man that you are mindful of him? And the son of earthborn man that you care for him? Yet you have made him but a little lower than God or heavenly beings, and you have crowned him with glory and honor. So originally, by design, you have your honor. You have your glory. Not from academic, but from the Lord. Maraming mga taong hinahanap honor ng academic, pero hindi honor ni Lord. Honor ng world, pero hindi honor ni Lord. So that's why I just want to remind you of your design. Hindi tayo dapat na hinahabol ang mundong ito kasi ang mundong ito ang hahangaan ka. Kahanga-hanga ang buhay mo. Hindi ka ordinary. You are special. And then sabi niya, you crowned him with glory and honor. You made him to have dominion over the works of your hands. And this is the final statement of this verse 6. You have put all things under his feet. Grabe, lahat ng bagay nasa ilalim ng iyong paanan. Hindi ka makikiusap, hindi ka manunuyo. Hindi ka hahabol-habol. Hindi ka makikipag-agawan sa promotion. Hindi ka makikisuyo sa company. Everything is under your feet. Magbibuild ka ng company. Because everything is under your feet. Mga kapatid ko, no? Pagtiwalaan nyo lang sinasabi ng Panginoon. Itong mga years na darating, this is a year of harvest. Great harvest, great harvest, great harvest. And after this is famine. But you need to prepare. Kapag na-prepare mo na to, hindi mo dadaanan ng famine. Parang bansang Israel na nakasave ka na. So that's why you need to be aligned with God. Always put in your mind, always be mindful about these things. Human beings were very near to God's heart. Malapit ka sa puso ng Diyos. Why? Because the word, verse 4 says, What is man that you are mindful of him? And the son of earthborn man that you care for him? So always remember that we are on God's mind. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Ang kinabukasan mo nasa Diyos. Ang buhay mo nasa Diyos. Wala sa mundo. Pahihirapan ka dyan. Payayabangin ka dyan. Pero malayo sa Lord. You are in His mind. Iniisip ng Diyos, kailan kaya titino ang anak kong ito? Kailan kaya ito babalik at susunod sa akin? Tandaan nyo, yung mga bagay na hindi mo pinapahalagahan, hindi rin mahalaga yan sa Diyos. Pahalagahan mo ang Diyos, hindi ang mga bagay sa mundong ito. Tandaan nyo, sa isang kisap mata, kayang ayusin ng Lord lahat ang hindi ayos. At tandaan mo, yung parang ayos sa'yo, isang kisap mata, gulong-gulo ka na hindi mo alam gagawin mo. You need to call God. Lord, alam ko iniisip mo ako. Sino dito excited kayo na buhat ngayon? Lagi mo ring iisipin si Lord.
Hindi yung iisipin mo paano ka magkakapera, paano magkakatrabaho, paano makakaipon, paano makakabili ng bahay, paano makakabili ng ganito, ang dami mong iniisip, hindi na si Lord. So that's why I just want to remind you, we are on God's mind. Sana ngayong sa mga sandaling ito, isipin naman natin si Lord. Sa pagpikit ng mata natin, i-evaluate natin, Lord, ano yung mga bagay na hindi ko nagawa? Lord, nangangako ko bukas gagawin ko. Sino dito yung ganon ngayon? Lord, yung mga bagay na ayaw mo na nagawa ko, Lord, patawarin mo ako. Nangangako ko na hindi ko na ito uulitin. You are on His mind. And wala nakakalihim sa Kanya. And then, sabi ng verse, no, and sabi niya, man that you care for Him. God cares for you. God cares for you. Hindi totoo pag sumunod ka kay Lord, mahihirapan ka. Maling pakiramdam yun, daya yun. Na kapag sinunod mo ang mundo, yung pattern of this world, gaganda buhay mo. Never! God cares for you. Yung company, hindi yung magke-care para sa'yo. Yung mundong ito, hindi yung magke-care para sa'yo. Only God cares for you. Ang gusto lang ng Panginoon, makita niya na mahal mo siya. Siya lang ang laman ng puso mo. In Psalms chapter 8 verse 4, NLT version, what are mere mortals that you should think about? Human beings that you should care for them. Jesus Christ care for you. Hindi nawawala sa isipan ng Diyos. So kaya excited ako sa bawat isa sa atin na nandito ngayon, yung plano ng Diyos, yung iniisip ng Diyos, sana magkatugma sa iniisip mo. Yung nararamdaman ng Diyos, sana nararamdaman mo rin ngayon. Get divinely aligned with God today. Make a decision. Walang proxy when it comes to relationship. Kaya kailangan natin ng mga bagay nito. Always be reminded that human beings were originally powerful. Meron kang kapangyarihan na binigay sa iyo ng Panginoon. Hindi para gawin kung ano ang gusto mo, kundi para gawin kung ano ang gusto ng pinapagawa ng Panginoon sa atin. Psalms chapter 8 verse 5, yet you have made Him but a little lower than God. So ang demonyo, kayang-kaya mo na i-command. Yung finances, kayang-kaya mong i-command. Because God's power is upon you. Originally, you are powerful. And sabi niya, and you have crowned Him with glory and honor. May kalwalhatian talaga sa buhay mo. May karangalan talaga sa buhay mo. Hindi galing sa mundo ang kalwalhatian. Hindi galing sa mundo ang karangalan. Ang karangalan at kalwalhatian na meron tayo galing lang kay Lord. Huwag ninyong tatanggapin ang mga bagay na galing sa mundo. Ang tanggapin nyo yung mga bagay lang na galing sa Lord. No, para mapalapit kayo palagi sa Kanya at lagi natin siyang kasama. So we have supernatural power. Are you excited to activate that supernatural power? No, maraming mga supernatural power. Yung may sakit, gumagaling. Yung hindi magkakaanak. Yung mahirap, aasenso. That's supernatural. Who among you are excited today? It is not human effort, but it is God's work in our life. So everything must be traceable to God. Lahat ng bagay traceable kay Lord. Kaya maganda na nangyayari ito sa bawat isa sa atin. We have supernatural power. Sino dito mag-a-activate ka ng supernatural power? You are born for success and not for failure. You are designed for wealth. You are designed to carry wealth. You are prosperous. If you are covenanted, what is covenant? It is a deal made by God. It is the word. It is a testament. If you follow His testament, if you follow His word, I tell you, kung ano ang pangako ng Panginoon kay Abraham, mangyayari din sa atin. Sino dito excited ka?
ipina-align mo ang sarili mo sa mga greater things mula kay Lord. So this is all about supernatural. Yung nanay at tatay ko, yung lolo't lola ko mahirap, pero mula sa atin, aasenso na. Mula sa iyo, magmumula ang milyonaryo ng lahi mo. Supernatural! Hindi mo tatanggapin, ay, yung lola ko, lolo ko, yung nanay, tatay ko mahirap, kaya ako magsusumikap ako hanggat kaya ko. No. We have a powerful God, a supernatural God. Sabi ni Lord, silver and gold are mine. So kaya, mahalaga ito na naiintindihan natin na magiging glorious yung life mo. I-honor ka talaga ng mga tao. Hindi mo kailangan makipagkompetensya. Hindi mo kailangan magpaliwanag patungkol sa sarili mo. Hindi mo kailangan patunayan na mali ang iba at tama ka. Ang honor mo mula kay Lord. At ito ang pinakamaganda sa kahit i-dishonor ka ng mundo, basta in-honor ka ni Lord, I tell you, hindi pwedeng manalo ang mundong ito sa Panginoon. Yet you made them a little lower than God and crowned them with glory and honor. So that's why I'm so excited for your life na mag-manifest ang glory ni Lord. Magmamanifest ang glory ni Lord sa life mo. Magmamanifest ang glory ni Lord sa life mo. To those who believe, it will manifest. Because this is not my word, it is the word of God. If you want God to perform miracle in your life, your responsibility is to believe in His word. Magmamanifest ang glory ni Lord sa life mo. Sa finances mo. Sa family mo. Sa relationship mo. Everything that happens in your life, it must be traceable to God. Kaya dapat talaga may word tayo ng mga bagay na ating pinanghahawakan. Sino dito yung excited ka? Yung glory ni Lord magmamanifest sa life mo. Yung honor, grabe. Alam mo ba, pag ikaw ay in-honor, doon ka sa pauupuin sa pinakamagandang upuan. That's honor. Pag pakakainin ka, ikaw ang merong pinakamagandang pinggan. That's honor. Hindi mo kailangan iposisyon ang sarili mo kasi ipoposisyon ka ni Lord kung saan niya gusto. So to God be the glory. No, to God be the glory. Bantayan natin yung sarili natin. And sabihin mo sa katabi mo, I'm so excited na mag-manifest si Lord sa buhay ko. No, sino dito yung masayang-masayang magmamanifest si Lord sa life mo? No, kasi pag ang buhay, walang glory, walang dignidad yan. Pag ang buhay, walang honor, walang dignidad yan. Ang dignidad natin galing sa Diyos. Yung bang hahangaan ka ng iyong kamag-anak, ng iyong nanay, ng iyong tatay kasi naiba ang buhay mo nung sumunod ka kay Lord. Gumanda buhay mo nung sumunod ka kay Lord. Kaya, babantayan ninyo yung mga sinasamahan ninyo, kaya meron tayong mga cell group. Huwag kayong magsasasama sa mga taong hindi ka ilalapit kay Lord. Huwag kayong papayag na ang mga nakakasama ninyo yung hindi seryosong sumusunod kay Lord. Wag, walang significant yung life. Mahihiya yan. May takot yan. No, yan yung bagay na ayaw ng Panginoon na maranasan mo. Kaya ayaw ng Diyos na ikaw ay magkamali at gumawa ng mali. Ang gusto ng Panginoon, wag mong maranasan ang kahihiyan. So, it is all about glory and honor. Sino dito yung masaya ka na meron kang power mula kay Lord? So, originally, you are powerful to do God's will in your life. And then third and final, human beings have God's authority. You have made Him to have dominion over the works of your hands. When you see everything, yung stars, yung moon, yung sky,
Sa mere eye natin, yun ang mga nakikita natin. When you see the clouds, when you see the mountains, when you see the ocean, when you see everything that you see is all about the creation of God. So ginawa ng Panginoon ang lahat ng mga bagay nito, but this is God's statement to each and every one of us. You have put all things under His feet. To those who believe God, to those who follow God, you will become authoritative. Because in Matthew 28 says, all authority in heaven and on earth has been given to me. So that's why God commanded us to go. So mga kasama, yung authority na meron tayo, yun yung gagamitin natin sa pagsunod natin sa Panginoon. Hindi yung authority na binigay sa atin ng Panginoon, gagamitin natin sa pagsuway natin sa Panginoon. In 1 Corinthians chapter 15 verse 27, for the scripture says, God has put all things under authority. Of course, when it says all things are under His authority, that does not include God Himself, who gave Christ His authority. So it is all about God-given authority to human being, and we can access that authority only through Jesus Christ. Sino dito yung masaya na ma-access natin yung authority natin na to? Ephesians chapter 1 verse 22 says, God has put all things under the authority of Christ and has made Him head over all things for the benefit of the church. Who among you are part of the church today? You have the benefit. Because everything God was created, inilagay yan sa ilalim ng iyong mga paa. Sino yung masayang-masaya ka na hindi ka matatakot? Hindi ka mawawalan. No, hindi ka mawawalan. At pag may inalis sa'yo, may ipapalit si Lord na the best. So kaya, I'm so excited na magmamanifest ang glory sa'yo ng Panginoon because you are a part of the church. So huwag ka magdi-disconnect. Huwag kang a-attend lang. Dapat nandito ka, kasama ka. Kasi ang buhay natin ay merong magandang plano ang Panginoon. Ephesians chapter 1 verse 23, and the church, His body, it is made full and complete by Christ, who fills all things everywhere with Himself. God put all things under the authority of Christ and made Him head over all things for the benefit of the church. So that's why it is very powerful to be a disciple, to become a Christian. Pag ang buhay mo talaga sumusunod ka sa Panginoon, hindi magiging ordinaryo ang buhay mo. You can command. You can command. So, kailangan sa buhay natin, maintindihan natin ang mga bagay na ito. Hebrew chapter 2 verse 8 says, you gave them authority over all things. Over all things. Over all things. Over all things. So this is the pattern. God is my Lord. And He is not just my Lord, He is my God. Who is God? God is the creator of everything. And my God also is my Lord. Walang kapantay ang Panginoon ko. Walang ibang boss maliban sa Kanya. Kaya dapat kahit na nasaan ka, kilalang ikaw ay anak ni Lord. Na nagpo-flow ka sa Kanyang power, nagpo-flow ka sa Kanyang spirit, nagpo-flow ka sa Kanyang will. Inilalaban mo, tinitindigan mo talaga na anak ka ni Lord. Hindi ka nagko-compromise. Hindi mo ginagawa ang mga bagay na gustong gawin ng mundo. Magdodraw ka ng line. Hindi pwedeng ganito yung statement, anong magagawa ko? May magagawa ka. May magagawa ka. Use your power. Use your authority. Kaya lang dapat talagang bold and radical ka na ikaw ay mananampalataya. Na ikaw ay tagasunod ng Panginoon. Hindi mo siya pwedeng, ay Christian ako, nagcha-church ako pag Sunday. No, 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 no. God knows who you are.
God knows who you are. So that's why you need to learn how to use God-given authority over all things. Mas matindi si Lord kaysa may-ari ng company. Mas matindi si Lord kaysa sa manager. Mas matindi si Lord kaysa sa supervisor. Kaya lang pag hindi mo alam yan, susunod ka talaga sa Kanya. So that's why we need to understand. Sabi niya, you gave them authority over all things. Now, when it says all things, it means nothing is left out. Nothing is left out. Nothing is left out. You have the authority over your health, over your relationship, over your finances. You have the authority. Hallelujah. Hindi tayo sunod-sunuran sa may pera. Hindi tayo sunod-sunuran sa matalino sa mundong ito. We have the authority. It means nothing is left out. Anumang bagay na kailangan mo, meron kang authority. You can command. You can command. Kaya lang dapat ipamuhay mo siya. You have the authority. You can command. Hindi mo kailangan magmakaawa kasi ikaw ay anak. Hindi ka sunod-sunuran, hindi ka uto-uto. Huwag kang sisiksik sa isang lugar na naiirita ka na, andun ka na dahil lang sa trabaho, dahil lang sa pera. I tell you, get out! Get out! I am a child of God. And I have the power, I have the authority to command. That is supernatural. Naturally, magkakasakit tayo, but we can command this body. Sickness out of my body. Poverty out of my life. Hindi na ako mangungutang mula ngayon. Magkukumad na ako. Sino dito excited? Wala nang anak ng Diyos na mahirap. Yung seryoso, yung totoo. Maniwala kayo, pag hindi ka seryoso, hindi ka totoo, hanggang ngayon, nangungutang ka pa rin. Wala pa ring honor, wala pa ring dignity, wala pa ring glory yung life mo. Pinagtatawanan ka pa rin. Because you have no glory, you have no honor. If you are with God, hindi lahat masaya sa ginagawa ko. May nagtatawa din sa akin. And I know that. Isa lang ang sigurado ako, pinadala ako ng Diyos. At ang magtawa sa akin, hindi ako ang pinagtatawanan. Yung Diyos na nagsugo sa akin. So that's why, live with God. Live for God. May gagawin ng Diyos sa'yo. That is a declaration. Yun ang first song natin. Pwede makantayin natin yun. Sana mag-ano sa inyo. Magkaroon ng revelation ito sa atin. Kasi kapag may revelation, may manifestation. And I'm so excited to manifest His glory. To manifest His honor upon our life. Divinely aligned. Divinely aligned. Divinely aligned. May paparating ang dakilang Diyos, may dakilang hangarin, Yes, God. Yes, Lord. may pangitain, may paparating ang dakilang Diyos, may dakilang hangarin. Sino naniniwala? Sino naniniwala? Huwag kang tatayo kung hindi ka naniniwala. This is my challenge to you today. Huwag kang tatayo kung hindi mo naniniwala. Because this is more than a song. This is our declaration. This is our declaration. This is our faith. Come on, come on. Declare it. May pangit
Sino may nakikita? May paparating May paparating sa buhay mo. ang dakilang Diyos. May dakilang hangarin. May dakilang hangarin. Yes, Lord. May pangitain. May pangitain. May paparating. Yes, Lord. Thank you. Thank you, Lord. We are so excited. Diyos, may dakilang hangarin. May pangitain. May paparating. Ang dakilang Diyos, may dakilang hangarin. May pangitain. May pangitain. Come on, declare. May paparating. May paparating. Dakilang Diyos, may dakilang hangarin. May pangitain. May pangitain. Declare it. Declare it by faith. Declare it by faith. May paparating. Ang dakilang Diyos, may dakilang hangarin. May pangitain. May pangitain. Pangitain. Come on, come on. Get excited. May paparating. May dakilang hangarin. Dakilang Diyos, may dakilang hangarin. Hey, hey, hey! Pangitain. May pangitain. May paparating. May paparating. Ang dakilang Diyos, dakilang Diyos, may dakilang hangarin. Hey! May Hindi ba kayo excited? Pangitain. May paparating. Yeah! ang dakilang Diyos, may dakilang hangarin. Woo! Yes, sarap, sarap, At puso namin sa'yo. Sa'yo lamang, O Diyos. Sa'yo lamang, O Diyos. Ang Bawat hinga at puso'y para sa'yo. Sabihin mo lamang, lahat ay gagawin para sa'yo. Lahat ay gagawin para sa'yo. Sa'yo lamang, O Diyos, ang bawat hininga at puso'y ay Make a covenant. Make a covenant right now. sabihin mo lamang, Lahat ay gagawin para sa'yo. Sa'yo, Sa'yo, Lord. Sa'yo lamang. O Diyos, ang bawat hininga At at puso. puso ay sa'yo. Sabihin mo lamang, lahat ay gagawin para sa'yo. Come on, come on. may pangitain. May pangitain. May paparating. Paparating. Dakilang Diyos, At dakilang Diyos. may dakilang hangarin. May pangitain. May pangitain. May pangitain. May paparating. May Paparating. dakilang Diyos. Dakilang Diyos, Dakilang hangarin. dakilang hangarin. May pangitain. Come on, declare. Declare. May paparating. May paparating. Ang dakilang Diyos, ang dakilang Diyos. may dakilang hangarin. May pangitain. May pangitain. Hey! Paparating. May paparating. Ang dakilang Diyos, may dakilang hangarin. Sa'yo, sa'yo lamang, O Diyos, ang bawat hininga. Come on, declare. Declare. Alay sa'yo. Sa'yo lamang. Sabihin mo lamang, lahat ay gagawin para Sa'yo. Sa'yo, Sa'yo lang. sa'yo lamang, O Diyos, ang bawat hininga at puso alay Sa'yo. Sabihin Mo lamang. Lahat ay gagawin para sa'yo. Yes, Lord. May paparating. May paparating, Lord. May paparating, Lord. May paparating, Lord. May gagawin ka. May dakila kang hangarin. Lord, bilang pangako, Lord, lahat ng gagawin mo, lahat ng sasabihin mo, gagawin namin.
Just raise up your hands. Starting today, make a covenant, make a commitment. Lord, starting today, kung ano yung sinasabi mo gagawin namin. Ikaw lang, Panginoon. Ikaw lang, Panginoon. Ikaw lang, Panginoon. Bawat sasabihin mo, Lord, gagawin namin. Ikaw lang, Jesus. Ikaw lang, Jesus. Ikaw lang, Jesus. Just raise up your hands and continue to worship the Lord. Come on, let's worship Him. Raise up your hands in desperation and excitement, Lord, may gagawin ka. May pangitain, May paparating. ang Dakilang Diyos, may dakilang hangarin. nangyari. May pangitain, may paparating. Ang dakilang Diyos, May dakilang hangarin. may pangitain, May pangitain, may paparating. ang dakilang Diyos, may dakilang hangarin. Sa'yo lamang, O Diyos, ang bawat hininga at puso alay sa'yo. Sabihin mo lamang, lahat ay gagawin para sa'yo. Sa'yo lamang, O Diyos, ang bawat hininga at puso alay sa'yo. Sabihin mo lamang, lahat ay gagawin para sa'yo. Sa'yo lamang, O Diyos, ang bawat hininga at puso alay sa'yo. Sabihin mo lamang, lahat ay gagawin para sa'yo, Jesus. May paparating, may paparating. Dakilang hangarin ng Diyos sa buhay mo. Dakilang hangarin ng Diyos sa pamilya mo. May paparating. May paparating. Get aligned with God today. Father, thank you. Thank you, Jesus. Lord, we are so excited, Lord, sa alignment namin sa iyo. Kung ano yung gusto mo gagawin namin. Kung ano yung sinabi mo, Lord, mangyayari sa buhay namin. Lord, nire-receive namin ito in our spirit. Lord, we receive the authority, we receive the power, we receive the glory, we receive the honor, oh God. Lord, you said in your word, Lord, everything, Lord, na ginawa mo, Lord, inilagay mo sa aming paanan. Thank you, Father. We receive that kind of authority, and therefore, Lord God, by the virtue of your word, we can command. We can command. Today, God, sa sino mang may karamdaman, we command the spirit of any kind of sickness to get out of our body. Get out of our body. Get out of our body. Sickness, get out of our body right now. Hallelujah, Jesus. Yes, sir. Yes, sir. Ay paparating ang dakilang Diyos, may dakilang hangarin, may pangitain, may paparating, ang dakilang Diyos, may dakilang hangarin. Today, we can command. We can command. Kung merong kaguluhan sa pamilya natin, kung meron tayong sugat ang puso, wasak na relasyon, we can command reconciliation. We can command restoration. In the name of Jesus.
In the name of Jesus, wala nang mag-aaway-away, wala nang kaguluhan sa pamilya natin, wala nang mag-asawa, mag-ahiwalay, wala nang mawawasak na pamilya. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we can command in the name of Jesus. At sa sino man may mga bagay na mali, alipin tayo ng porn, alipin tayo ng nicotine, alipin tayo ng alcohol, alipin tayo ng substance o ng drugs. In the name of Jesus, anumang bagay na umaalipin sa atin, anumang bisyo natin, in the name of Jesus, come out in our life. Come out in our life. Come out in our life. Any form of addiction, we command to get out. To get out. To get out of our life. In the name of Jesus, may paparating. May Paparating, May paparating. ang dakilang Diyos, dakilang Diyos, May dakilang hangarin. may pangitain, may pangitain, may paparating, ang dakilang Diyos, may dakilang hangarin. And today, we can command poverty over our lives. Namatay si Jesus, bagamat siya'y mayaman, bagamat siya'y hari, namatay siyang mahirap para tayong mahirap kanyang payamanin. So we can command right now, we can command poverty. Yung kahirapan mawawala sa buhay natin, mawawala sa lahi natin, mawawala sa pamilya natin. We can command, we can command, we can command. Lord Jesus, repeat after me, Lord Jesus, Lord Jesus, poverty poverty is no more is no more in our life. in our lives. And we welcome And we welcome prosperity, prosperity, abundance abundance in our life. in our lives. In the name of In Jesus. the name of Jesus. Yes, pray in the Spirit. May pangitain, may paparating, Yes, so Jesus, we worship you. ang dakilang